Ma'am Ingrid, gusto mo po ba ng mango shake o fresh orange juice? Ngumiti si Ingrid habang nakaupo sa balkonahe ng isang malaking bahay na parang kuha sa lifestyle magazine. Suot niya ang paborito niyang floral dress, may mamahaling hikaw at sa harap niya ay isang tray ng mga imported chocolates. May 3 katulong na nag-aagawan sa pagbuhos ng tubig sa baso niya. Mango shake na lang. Yung may honey ha, hindi asukal. Maarteng sagot ni Ingrid. Ang ganda-ganda niyo po ma'am, sabi ng isa. Siyempre, natatawang sagot ni Ingrid habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Maganda talaga ako. Ang daming ang naiinggit sa akin. Ang dami ring nanliligaw. Naka-cross legs pa siya. Paglingon niya, may dumating na courier na may dalang 2 kahon ng bagong cellphone. Ma'am, may delivery po galing sa brand na pinasponsor nyo. Yes. Lagay niyo lang sa vanity room ko. Sagot niya na parang sanay na sa ganoong sitwasyon. Bumaling siya sa pinto ng silid, hinawakan ng gintong doorknob at sumigaw ng, "This is the life!" Kaso, may biglang alarm na tumunog. At mula sa panaginip na yon, nagising si Ingrid. Bumungad ang tunog ng maingay na electric fan na nanginginig na parang anytime ay bibigay na. Napapikit siya at pilit kinakain ang realidad. Nakakainis? Ay, panaginip na naman. Tumagilid siya at tiningnan ng cellphone. Na late na naman siyang magising. Hindi pa siya nakakapaghilamos at naayos ang sabog niyang buhok nang may narinig siyang katok sa pintuan ng kanyang apartment. Ingrid! Iha! May ulam dito, baka gusto mo. Boses yon ng kapitbahay niyang si Aling Bebang. Pinilit niyang tumayo, parang pugad pa ng ibon ang kanyang buhok. Binuksan niyang pinto. Good morning po, Aling Bebang. Pilit niyang ngiti. Inabot sa kanya ng matanda ang isang mangkok. Adobong paa ng manok yan na natira kagabi. Sayang kung itatapon ko pa Ininit ko yan. Wala na yung mga buto, kaya hindi na mahirap kainin. Tiningnan niya ang ulam. Dati, hindi siya kumakain ng ganoon. Maselan kasi ang panlasa niya noon dahil lumaki naman siyang mayaman. Pero nang maghirap ang buhay, maagang naulila at naiwan sa mga utang na naiwan ng mga magulang, natuto talaga siya nang wala sa oras. Salamat po talaga. Grabe, parang may guardian angel akong nakatabi sa apartment. Palaging po akong inaabutan ng mga masasarap na ulam. Natawa naman ito. Tigilan mo nga ako dyan, Iha. May hilig lang talaga ako magluto. 2 lang naman kami ng anak ko, kaya madalas hindi nauubos. Saka nandyan ka naman. Mag-isa lang, kaya hindi naman mabigat na abutan ka namin ng ulam. Pagpasok niya ulit sa bahay, nilagay niya sa maliit na lamesa ang adobo. Mabuti na lang at may bahaw pa siya, kaya agad siyang nagsandok. Pagkatapos nun, naghilamos na muna siya at nagmumog. Habang kumakain, binuksan niya ang cellphone. Mas inuna niya yon kaysa maglinis ng bahay niya na medyo makalat na. Nakita niya ang post ni Mika na dati niyang kaklase. Finally, closing on our condo in BGC. #blessed. #new beginnings. Sumunod naman ang kay Andrea na dati niya ring kaklase. Business class flight to Paris. Living my dream. Napangiti si Ingrid pero hindi umabot sa mata. Sana all Lord. Sana ako rin may #new beginnings. Kahit #new washing machine na lang. Pinilit niyang tumawa pero napahinto rin. Naramdaman niyang parang may bahagyang lamig sa dibdib niya. Yung tipong hindi gutom pero parang may kulang. Tumayo siya pagkatapos magtanggal ng tinga at tumingin sa salamin. May eye bags, may kaunting tagihawat at medyo tuyong labi. Maganda siya pero napabayaan niya na ang kanyang sarili. Mahirap din naman kasing magpaganda kapag walang pera. Kahit naman kasi sa mismong products na binibenta niya, hindi siya hiyang. Masyadong sensitive ang kanyang balat. Look at you, Ingrid de la Peña.
Hanggang dito lang bang buhay mo? Nilabas niya ang mga paninda mula sa plastic drawer. May mga phone case iyon, hair clips at ilang Korean skincare sample na natira pa noong may supplier siya. Binuksan ng ring light na halos hindi na umiilaw ng pantay. Hi mga loves! Sale tayo today 10 pesos off sa lahat ng orders. Kasi gusto kong lumigaya kayo kahit ako ay hindi. Nakangiting sabi niya sa camera habang nagla-live selling. May 3 lang na nanonood. Isa roon si Aling Bebang. Nagpadala pa ito ng comment. Ganda mo iha! Paki-reserve ng pink na clip. Sure po Aling Bebang, VIP ka sa akin. Sabay kindat niya sa camera. Maya-maya ay unti-unti na rin namang dumami. May mga nabudol naman siya kahit papaano. Pero nang matapos ang live, bumalik ang katahimikan. Kinuha niya ang maliit na photo frame sa tabi ng kama. Larawan yon ng mga magulang niya na nakangiti, maligaya at punong-puno ng pangarap. Kung nandito lang kayo, siguro hindi ganito, mahina niyang sabi. Siguro hindi ako natutulog na gutom minsan. Iniwan niyo ako ng walang-wala. Iniwan niyo ako na hindi alam kung paano haharapin ang mundo. Mommy, Daddy, bakit kasi kailangan niyo akong iwan ng ganito? Naramdaman niyang namasa ang mga mata niya pero agad niyang pinunasan ng kamay. Hindi pwedeng iyak agad girl. Sayang ang eyeliner kahit expired na to. Umupo siya sa kama at pinagmasdan ng paligid. Isang electric fan, isang lumang aparador, 3 kahon ng paninda at pangarap niya na parang natutulog din. Napatingin siya sa kisame. Kung may promo ang langit, Lord, sana ako naman ang manalo minsan. Hindi ko naman kailangan ng mansyon gaya ng dati. Ang akin lang, kahit may kaunting improvement lang, nagsisikap naman ako. Pero hindi ko alam kung bakit parang ayaw akong umasenso ng mundo, Lord. Huminga siya ng malalim. Parang gusto niya na lang sumunod sa mga magulang niya. Pagkatapos ng aksidenteng yon at siya lang ang nakaligtas, para nang mababaliw si Ingrid noon. Ang dami pa nilang utang, pero kinaya niya naman. Kaya lang, hanggang doon lang ang kaya niya. At bawat taong lumilipas, mas lalo siyang nalulungkot sa pakiramdam ng pag-iisa. Kaya para hindi na naman lumubog sa pagsa-self-pity, nagdesisyon siyang lumabas na muna. May pera pa naman siya. Gagala muna siya sa mall at magpapalamig. Kailangan niya yon para maging klaro ang isip. Excuse me po, Miss, may promo po kami ngayon. Buy one, take one sa detergent. Tapos may raffle entry pa. Napalingon si Ingrid doon. Inayos niya ang kanyang tote bag at lumapit. Tumitig siya sa stand ng promo at binasa ang nakasulat sa banner. Spin and win a washing machine or a trip to Hong Kong with the celebrity? Napangiti siya nang makita yon. Second prize ang washing machine. At mas lalo siyang ginanahan nang makitang bagong labas na washing machine iyon. Klase na nakikita niya sa mga laundry shop. Miss, sasali ako. Ngiti-ngiti na sabi niya. Ngumiti ang promo girl, medyo nagulat sa lakas ng boses niya. Opo ma'am, kailangan lang po ng resibo worth 500 pesos pataas para sa 2 raffle entry. Aha? 500? Reklamo ni Ingrid. Mukhang hindi siya makakarami ng tickets. Gusto niyang manalo roon. Gayunpaman, agad niyang sinunggaban ang 2 pack ng detergent at isang fabric conditioner. Buy one, cry one yata ang mangyayari kay Ingrid dahil bawat bili niya ay may kasamang hapdi sa wallet. Pagdating sa counter, inabot niya ang crumpled na 500 peso bill. Ate, pakilagay po ng pangalan ko sa raffle stub ha. Yung readable, baka kasi ako yung manalo tapos iba yung matawag. Okay po ma'am. Sagot ng cashier, sabay abot ng 2 maliit na raffle stub. 2 lang, mukhang wala siyang chance of winning doon. Napataas ang kilay ni Ingrid. Ate, baka may hidden promo dyan ha. Sige na, isang stub pa. Tumawa ang cashier.
Naku ma'am, hindi na po talaga pwede. Napabusangot na lang siya. Gayunpaman, inihulog niya pa rin sa raffle box ang kanyang stub. Dinasalan niya muna at baka sakaling ibigay ni Lord sa kanya. Pagkatapos niya roon, napagpasyahan niyang magbuko shake muna sa food court. Habang naghihintay ng order, nakaupo siya sa mesa malapit sa escalator. Nanonood siya ng mga dumaraan, mga pamilyang masaya, magjowang nag-aaway sa harap ng shoe store, at mga bata na umiiyak kasi may hinihiling sa mga magulang. Napabuntong hininga siya. Ganito pala yung mall date kapag single ka. Ikaw lang ang kausap mo at ikaw rin ang manlilibre sa sarili mo. Ang lungkot naman ng buhay ko. Maya-maya, nakuha na niya ang kanyang buko shake. Nag-order na rin siya ng fries para makakain. Tumunog bigla ang cellphone niya. Notification yon mula sa group chat ng college friends niya na hindi niya naman nakasamang makagraduate. Hanggang first year lang kasi si Ingrid. Guys, reunion sa Friday. White and wealthy ang theme. Basa niya roon. Natawa naman siya ng mapakla. Wealthy daw. White, pwede pa kasi mukha na akong espasol sa kaputian. Pero wealthy? San ko naman kukunin yon? Hindi nga ako naging successful. Papahian lang ako ng mga to. Anong akala nila sa akin? Dadalo sa isang gathering na wala akong laban? Pagkatapos uminom, tumayo siya at naglakad papunta sa elevator. Bit-bit niya ang mga pinamili niyang detergent, buko shake sa kamay at abalang nagte-text. Pagpasok sa elevator, napansin niyang may 3 tao lang. Isang matandang babae, isang lalaki na naka-business suit, at syempre, ang magandang siya. Tumingin si Ingrid sa lalaking nakasuit, matangkad, matikas, at mukhang amoy mahal na pabango. Nakayuko ito sa cellphone at tahimik. Gwapo pero mukhang suplado. Naisip na lang niya. Pagbaba sa 2nd floor, bumaba ang matandang babae. Naiwan silang dalawa. Tahimik ulit sa loob ng elevator. Sa bawat segundo, parang lumiliit ang espasyo. Tiningnan niyang muli ang cellphone, nag-scroll lang ng kung ano-ano para hindi ma-awkward. Bigla siyang nadulas ng bahagya dahil sa madulas niyang tsinelas. Oops! Mabilis siyang sinabayan ng lalaki. Inabot ang braso niya para saluhin siya. At doon, nag-freeze ang mundo ni Ingrid. Isang kamay sa braso niya at ang isa ay nakadakot sa kanyang dibdib. Malapit na malapit ang mukha ng lalaki sa kanya at halos marinig niya ang tibok ng puso nito. Pero sa halip na ma-flatter, biglang pumasok sa utak niya ang lahat ng mga kwento tungkol sa mga manyakis sa elevator. Hoy! Sigaw ni Ingrid sabay hampas sa braso nito. Bakit mo ako hinawakan? Hinawakan mong dibdib ko. Dinakot mo. Nagulat ang lalaki at umawang ang bibig. Halatang hindi makapaniwala. What the? Anong akala mo? Singhal pa niya at namumula sa galit. Hindi porke maganda ako at nakalip tint, Miss, kalma lang. Putol ng lalaki at itinaas ang 2 kamay na parang sumusuko. Tinulungan lang kita. Hindi ko naman sinasadyang hawakan ng dibdib mo. Wala rin naman akong naramdaman. Napasinghap si Ingrid. Hindi lang siya nahawakan. Nabastos pa ang body figure niya. Kahit maliit siya, malinaw na alam niyang dibdib ang nadampian nito. Di wow, sagot niya ng pasigaw. So sinasabi mo, wala kang naramdaman? Aba, baka gusto mong kapain ulit para makasigurado. Lalong lumaki ang mga mata ng lalaki. Halatang nagpipigil ng inis at hiya. Miss, please, hindi ito yung iniisip mo. Talaga? Bakit sa dibdib ko pa pumuntay ang kamay mo? Hindi ba pwedeng sa balikat? Sa hangin? Sa likod? Grabe ka. Bago pa ito makasagot, sumingit ang boses mula sa elevator speaker. Kalmado at walang pakialam sa eksena. Now, stopping at ground floor. Pagbukas ng pinto, mabilis siyang lumabas at halos nagliliyab sa galit. Unbelievable! Akala mo kung sino kang gwapo? Tuloy-tuloy siya sa paglalakad palabas ng maliit na labi ng mall.
Nabibigat ang bawat hakbang niya at halos umuusok sa hiya at inis. Grabe yun! Walang manners! Diyos ko! Kayo na pong bahala sa kanya! Bulong niya habang inaayos ang blouse. Miss, teka lang! Habol pa ng binata at tumatakbo para maabutan siya. Lalong bumilis ang lakad ni Ingrid. Bakit niya ba ako sinusundan? Aba, hindi pa ata yata tapos pang haras. Ngunit habang naglalakad, napansin niya ang dalawang sales lady na nagbubulungan malapit sa concierge. Si Sir Liam yun, diba? Sabi ng isa. Oo, yung CEO ng mall. Sagot ng isa, halos pabulong, pero malinaw na narinig ni Ingrid. Napahinto siya saglit. Bago pa siya makagalaw, bigla siyang hinawakan ng lalaki sa braso. Hindi marahas, pero mahigpit. Napaharap siya rito at tumama ang tingin niya sa mga mata nito na kulay hazel. Hey, I'm sorry, okay? Hingal na sabi nito, pero seryoso. Hindi ako manyakis. Agad siyang nagpumiglas. Bitiwan mo nga ako. Ano pa? Hindi ka pa nakontento. Pati isang pisngi ng money ko, dadakutin mo rin? Halos mapatigil sa gulat ang lalaki. Of course not. Come on, hindi ako bastos. Nandito ako para mag-sorry. Hindi ko sinasadya yun. Huminga ito ng malalim at halatang napapahiya na. I'm Liam Vergara. Wala akong masamang intensyon. I just want to say sorry. Ayokong maging ganon ang first impression mo. Napakurap si Ingrid at hindi makapaniwala. Vergara? CEO ba talaga ito? Bigla siyang nahiya sa sarili, pero mabilis din niyang tinakpan yon ng tikom na bibig at taas noong tingin. Wala akong pakialam kung CEO o janitor ka. Matigas niyang sagot. Basta ang alam ko, bastos yung ginawa mo. Tigilan mo ako, aalis na ako. Sana hindi na kita makita pa. At tuluyan na siyang lumakad papalayo. Sa labas ng mall, habang nag-aabang ng jeep pa uwi, hindi pa rin mawala sa isip niya ang mukha ng lalaki. Matangos ang ilong, seryoso ang tingin, at may kakaibang presensya. Hindi talaga ako makapaniwala. CEO pala. Bakit manyak? Napailing siya habang kinakausap ang sarili. Ay, stop it Ingrid. Bakit mo pinupuri yun? Galit ka sa kanya. Tandaan mo yan. Ngunit kahit anong pangaral niya sa sarili, hindi niya mapigilang mapangiti ng kaunti. Ang gwapo pa rin kasi, in fairness. Habang dumaraan ang jeep, huminga siya ng malalim at pumasok. Bahala na, basta kailangan manalo ako sa raffle. At doon, habang umaandar ang jeep at sumasabay sa ingay ng Maynila, nagsimula na ang mahabang kwento ng maling akala at isang CEO na hindi niya akalain na magpapabago ng buhay niya at ng puso niya. Hello? Ma'am Ingrid de la Peña? Napakunot ang noo ni Ingrid nang sinagot niyang tawag na dumating. Katatapos niya lang mag-live selling ng mga pre-love clothes online at abala siya sa paglalaba sa maliit niyang bakuran. May nakasampay pang basang bedsheet sa likod niya at nakapusod ang buhok. May sabon pa sa kamay nang biglang umalingaw-ngaw ang ringtone ng kanyang cellphone. Yes, sino po to? Sagot niya, medyo hingal at may bakas ng pagod sa boses. Mula po ito sa Galleria Mall. Magiliw na tugon ng nasa kabilang linya. Isa po kayo sa napiling winners. Nakuha niyo po ang first prize winner ng aming Summer Fiesta Raffle promo. Natigilan si Ingrid. Parang biglang tumigil ang mundo. Napatingin siya sa cellphone na parang hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa o maiyak. Ha? Ako? Ako po yung nanalo? Opo, congratulations ma'am, sagot ng babae. Napanalunan niyo po ang all-expense paid trip to Hong Kong with a celebrity travel partner. Halos mabitiwan ni Ingrid ang cellphone. Ano po ulit yon? Hong Kong? Opo. Ulit ng caller, halatang sanay sa mga gulat na reaksyon ng mga panalo. Kasama na po ang plane tickets, hotel, tours at pocket money. 2 nights, 3 days. Napangiwi naman si Ingrid. Bakit sa Hong Kong? Nanalo nga siya, pero sa totoo lang,
Mas gusto niya sanang washing machine na mismong second prize dahil ilang linggo niya nang pinag-iipunan yon. Ang luma niyang washing machine ay bumigay na at madalas mano-mano na lang ang paglalaban niya. Pero habang nakatayo roon, bigla siyang napaisip. Sa Hong Kong siya dati dinadala ng kanyang mga magulang. Doon siya madalas dalhin ng mga magulang niya noong bata pa siya. Tuwing may oras ang mga ito pagkatapos ng kanilang negosyo. Sa Disneyland, Ocean Park, mga lumang litrato sa Victoria Harbor. Lahat ng yon, bahagi ng mga alaalang naiwan bago sila pumanaw. Kaya kahit praktikal na babae siya, napangiti siya ng marahan. Siguro nga, okay na rin na bumalik doon. Hindi lang bakasyon, kundi parang pagbabalik sa parte ng nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Sa Hong Kong? Ulit niyang tanong at parang gusto niyang marinig ulit. As in, totoo to? Hindi po to scam ha? Ang dami kasing scammer ngayon. Baka mamaya gusto niyo lang ng GCash ko. Tumawa ang babae sa kabilang linya. Nako, hindi po. Legit po ito. Pakicheck po ang official Facebook page ng Galleria Mall. Nandyan po ang pangalan nyo sa list of winners. Pwede po ba kayong pumunta bukas? 11:11 ng umaga para sa awarding at briefing ng trip. Bukas? Oo, pupunta ako. Halos pasigaw niyang sagot. Halos malaglag ang cellphone niya sa sobrang tuwa. Pagkababa ng tawag, napasigaw siya ng sobrang lakas. Ay, nako! Thank you, Lord! Tumalon-talon siya sa maliit niyang sala, nagwawala sa tuwa. Sa wakas, makaka-travel din ako after so many years. Libre lahat at kasama pa si... Bigla siyang natigilan. Napakunot ang noo. Wait, sino nga ulit yung celebrity partner? Mabilis niyang kinuha ang cellphone, nag-log in sa Facebook at hinanap ang official page ng nasabing mall. Binuksan niyang post ng raffle winners. Hindi naman kasi siya interesado noon sa first prize, kaya hindi niya pinansin kung sino ang makakasama. Basta gusto lang talaga niya ang washing machine. Habang bumababa ang kanyang daliri sa listahan ng mga pangalan, nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang sarili niyang pangalan sa mismong gitna ng posts. Congratulations to Miss Ingrid de la Peña. You won a trip to Hong Kong with celebrity heartthrob Lance Xavier? Napasinghap siya, tumigil ang mundo niya. Tila narinig pa niya ang sariling tibok ng puso. Lance Xavier? Bulong niya at hindi makapaniwala. Isang segundo lang, tapos sumabog ang kilig na parang fireworks. Lance Xavier? OMG! Crush ko yon! Parang biglang nagkaroon ng hangin ng paligid. Tumakbo siya paikot sa sala na parang bata. Hawak-hawak ang cellphone habang sumisigaw ng, Crush ko yon! Crush ko yon! Matagal na niyang pinafollow si Lance online. Ito kasi ang tipo ng artista na hindi lang gwapo, kundi marunong pang ngumiti ng totoo. Nakapanood siya ng mga drama nito, napanood ang mga interviews na laging may pakindat, at minsan nag-comment pa siya sa isang post nito noong pandemic. Akala niya noon hanggang pantasya lang. Pero ngayon, magkakasama sila sa iisang trip at sa Hong Kong pa. Napahawak siya sa dibdib at halos hindi makahinga. Grabe! Diyos ko! Kung panaginip to, huwag mo na akong gigisingin. Napatingin siya sa kalat ng mga labahin, sa mga tumpok ng labada na kanina lang ay problema niya. Ngayon, parang ang lahat ng yon ay maliliit na bagay na lang. Next week, baka sa Disneyland na ako maglaban ng problema ko. Sabi niya habang natatawa. At doon, sa gitna ng maliit niyang bahay, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Ingrid de la Peña. Isang simpleng online seller na hindi kailanman inakala ang premyo ng raffle ay hindi lang isang biyahe papuntang Hong Kong, kundi isang destinasyong magpapabago sa kanyang puso. Kasama ang lalaki na minsang tinawag niyang manyakis. Kinabukasan, todo ayos si Ingrid. Isang oras siyang nag-makeup
Nagkulot ng buhok gamit ang lumang curler na minsan ang umusok at muntik ng sumabog. At sinuot ang best OOTD niya. Isang white puff sleeve na blouse, high-waist jeans at sandals na medyo masikip pero tiis ganda na lang. Kahit simpleng online seller lang siya, ngayon ay parang papunta siyang mag-guest sa isang TV show. Habang nakasakay sa jeep, paulit-ulit niyang tinitignan ang sarili sa front cam ng cellphone. Grabe, hindi ako pwedeng magmukhang kawawa. Baka mamaya makita ko si Lance Xavier tapos isipin niyang tagahanga lang ako na walang self-care. Naglagay pa siya ng kaunting lipstick sabay pout sa camera. Pagdating sa mall, halos mabingi siya sa ingay. Ang event area ay puno ng ilaw, banner at mga fans na may bit-bit na placard na "We love you, Lance" at "Lance Xavier forever." May mga press na abala din sa pag-aayos ng mga kamera. Naramdaman ni Ingrid na nanlamig ang mga kamay niya. Grabe, ganito pala pag may celebrity event, para akong nasa ASAP. "Miss De La Peña?" Tawag ng staff na may hawak na clipboard. "Yes, ako po yun." Proud niyang sagot kahit halata sa boses ang kaba. "Please wait here po. The CEO will arrive shortly for the awarding." "CEO?" Kunot noon niyang tanong. "Hindi ba si Lance Xavier ang mag-a-award?" Ngumiti lang ang staff. "Kasama po siya, ma'am. Pero the CEO will do the awarding first." "Ah, okay." Bulong niya. Big time pala talaga to. Habang nag-aayos siya ng buhok sa gilid ng stage, napansin niyang nagkakagulo ang mga tao. Tumahimik bigla ang ilan nang may pumasok na lalaki. Naka-black suit ito, matangkad, may tindig ng isang taong sanay mag-utos at hindi pinapawisan. Habang papalapit ito, ramdam niya ang presensya nito na mayabang pero nakakakuryente. Paglingon niya, muntik na siyang mapatili. "Wait! Siya yung manyaki sa elevator?" Bulong niya at halos hindi makapaniwala. "Good morning, Miss De La Peña." Magalang pero kalmado ang boses ng lalaki. "Congratulations." Halos matigilan si Ingrid. "Wait lang. Bakit ikaw? Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti lang ito, yung tipong walang emosyon pero nakakainis sa ganda ng forma. "Because I am the CEO of Galleria Mall, Liam Vergara." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ingrid. Ha? CEO? So, ikaw yung may-ari ng mall? Totoo talaga?" "Yes." Maikli pero may bigat ang sagot. "And apparently, your travel partner for the Hong Kong trip." "Excuse me?" Halos mapasigaw siya at magkanda utal-utal sa pagkagulat. Tumaas ang mga kilay ni Liam pero nanatiling composed. "Hindi matutuloy si Lance Xavier. Cousin ko siya at may biglaan siyang commitment sa ibang bansa. Kaya ako na lang ang sasama sa trip mo as the official representative of the Vergara Group." Parang nag-blur ang paligid ni Ingrid. Ang mga ilaw, ang mga flash ng kamera, at ang MC na nagsasalita sa stage. Lahat parang lumabo. Paano yun nangyari? Kahapon lang, nagfa-fangirl siya. Ngayon, makakasama niya sa trip ang lalaking gusto niyang sampalin sa elevator noong nakaraan. "Miss De La Peña, please hold the certificate," sabi ng staff para walang nakikita sa tensyon sa pagitan nila. Napilitan siyang ngumiti sa harap ng kamera habang inaabot ni Liam ang malaking MAC ticket na may nakasulat na "Trip for two to Hong Kong." Nakaakbay pa ito ng marahan sa kanya para sa photo op. At doon, lalo siyang nanginig. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa inis. Mabilis ang flash ng kamera. "Smile!" Ngumiti si Liam ng profesional, pero si Ingrid ay nakangiti lang dahil napilitan. Lalo pa siyang nainis nang marinig ang MC na nag-a-announce. "Due to scheduling conflicts, Mr. Lance Xavier won't be able to join the trip. But representing him and the Vergara Group is our very own CEO, Mr. Liam Vergara."
Nakita ni Ingrid ang mga fans ni Lance na nagkatinginan. Halatang disappointed. Kahit siya rin naman, disappointed sa mga nangyayari. Gusto na sana niyang ibaba ang certificate. Pero bago pa siya makagalaw, marahan siyang tiningnan ni Liam at bumulong. Smile, Miss De La Peña. Kung makabusangot ka dyan, para bang hostage kita. Napairap si Ingrid. Mas gusto ko pang ang ma-hostage kaysa makasama ka sa trip. Bahagyang kumurba ang labi ni Liam. Don't worry, hindi ako excited. Mas lalo naman ako. Tumikim ang staff. Sir, Miss De La Peña, one more photo, please. Muling humarap si Ingrid sa kamera at pilit na ngumiti habang ang CEO ay nakangiting parang walang nangyari. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang marami ang nagpipicture sa kanila. May mga nagla-live sa Facebook at bahagyan na lang siyang napapikit. Sana, washing machine na lang talaga ang napanalunan niya. Pagkatapos ng awarding, nagkita silang muli sa loob ng cafe sa mall. Kailangan daw nilang mag-sign ng agreement para sa travel. Maaliwalas ang lugar, pero sa pagitan ni Ingrid at Liam, ramdam ang tensyon. Parang nagsasagupa ang init ng kape at lamig ng ugali nito. Habang hinahalo ni Ingrid ang iced latte niya, hindi mapakali ang kanyang mga kamay. Paulit-ulit niyang iniikot ang straw, parang umaasa siya na may sagot sa ilalim ng baso. Alam mo, Mr. Vergara, hindi naman ako nagrereklamo ha, pero bakit ikaw? Pwede bang magsama na lang ako ng isa kung hindi available si Lance Javier? Tinaas ni Liam ang tingin mula sa dokumentong pinipirmahan. Because that's the promo. CEO and celebrity travel with the winner. But since Mr. Lance Javier back out at the last minute, ako ang papalit. Bakit? Sino ang naisip mong isama? Boyfriend mo? Wala akong boyfriend. Napabuntong hininga si Ingrid. Ano ba yan? Washing machine talaga ang gusto kong mapanalunan. Kaso, first prize pa lang nakuha ko. Sabi ko pa naman, okay na to. Si Lance Javier naman ang kasama. Siya pa naman ang crush ko. Bahagyang tumaas ang kilay ni Liam, saka ngumisi ng bahagya. Crush mo yun? Ang pangit nun. Napasinghap si Ingrid at nanlaki ang mga mata. Hoy, anong pangit? Pinsan mo kaya yun? Iparinig mo yan sa mga fans niya. Siguradong lagot ka. Nagtaas lang ito ng balikat at halatang walang pakialam. Then, I'm sorry to disappoint. Pero ako nang kasama mo. Unless gusto mong i-forfeit ang prize. Napasinghap siya. Libre ang trip, libre ang hotel, libre lahat. Pero may kasama siyang supladong CEO na akala mo laging may board meeting kahit na nakaupo lang sa cafe. Napahinga siya ng malalim. Fine, pero may kondisyon ako. Tumingin ito sa kanya at nakataas ang kilay. Ano yun? Huwag mo akong mamanyakin. Diretso at walang patumpik-tumpik niyang sinabi iyon. Natawa si Liam. Hindi nga ako manyak, Miss De La Peña. Tinulungan lang kita nun. Naningkit ang mga mata niya. Hindi niya pa rin matanggap. Wala pang nakakahawak ng ganoon sa dibdib niya. Kaya hindi niya mapapalampas na basta na lang itong napadakot sa isang pisngi ng kanyang monay. Tumayo si Liam, inayos ang coat at kinuha ang mga papeles. See you at the airport on Friday. Bring your passport. Ha? So, tuloy na talaga to? Muli itong tumawa. Of course. Don't be late. I don't like waiting. Habang papalayo ito, hindi pa rin makapaniwala si Ingrid. Ang CEO ng Galleria Mall, ito pa mismo ang magiging travel partner niya. Kalokohan yon para sa kanya. Pinanood niya itong maglakad papunta sa exit. Matangkad, maayos ang postura, at may dating na parang alam niyang sanay itong sinusundan ng mga mata ng tao. At kahit naiinis siya rito, hindi niya mapigilang mapansin na pogi nga talaga ito. Yung tipong nakaka-bad trip kasi alam niyang mayabang pero gusto niya pa ring titigan. Napailing siya sa sarili. Ano ba to, Ingrid? Kalma, hindi ka maglalaway sa isang yan.
Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng kakaibang kilig. Tipong parang may halong kaba at inis. Hindi niya alam kung dahil sa excitement na makalipad papuntang Hong Kong o dahil sa ideyang makakasama niya si Liam Vergara. Ang lalaking ayaw niyang makita pero gusto niyang malaman kung ano ang nasa likod ng malamig nitong ngiti. Habang pinapanood niya ang paglabas nito sa cafe, napangiti siya ng kaunti. Okay, fine. Hindi naman siguro masama. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam si Ingrid ng kakaibang sigla. Hindi dahil sa premyo, kundi dahil sa pakiramdam na may bagong kwentong nagsisimula. Naghanda na nga siya para sa kanyang trip sa Hong Kong. Medyo nakakapanibago, pero masaya pa rin siya. Matagal na rin kasi mula nang huli siyang sumakay ng eroplano. Panahon pa ng mga magulang niya. Ngayon, parang nanunumbalik ang lahat ng alaala. Dinala niya rin ang kanyang lumang kamera na ginagamit pa niya noong college pa siya para mag-vlog kahit hindi naman niya tinuloy ang pagiging content creator. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Bulong ni Ingrid habang pinipilit isara ang zipper ng maleta. Halos mapigtas na ang damit na siniksik niya sa loob. Pang-apat na beses ko na tong sinubukang isara. Bakit parang ako lang yung hindi ready lumipad? Kinuha niya ang passport, itinago ang sling bag at sinilip ulit ang ticket. Trip to Hong Kong with Liam Vergara. Napailing siya. CEO pa talaga? Hindi ba pwedeng random stuff na lang? O kaya, si Rhea na lang ang isama ko? Pagbukas niya ng pinto, muntik na siyang mapatili. Nandoon na si Liam, nakasuot ng dark blue na polo na mukhang mamahalin. Itim na pantalon at aviator shades na parang kalalabas lang sa fashion magazine. Nakasandal ito sa itim na kotse, hawak ang cup ng kape at mukhang walang iniintindi sa mundo. Miss De La Peña, bati nito, kalmadong kalmado habang tumitingin sa relo. You said you'd be ready at 7. Teka, anong oras na ba? Sinilip ni Ingrid ang cellphone. 7:30? Oh my gosh, sorry, nahihirapan kasi akong magpak ng gamit. Napailing si Liam at lumapit para buhatin ang maleta. Ano bang inimpake mo? Bricks? Bakit ang bigat nito? Siyempre, mga pang-OOTD ko, sagot ni Ingrid. Umismid naman ito at bubulong-bulong. Sana hindi ka nagdala ng marami. Pwede naman kitang ibili ng mga damit na gusto mo. Ha? Bulalas niya dahil hindi niya narinig ang sinabi nito. Wala. I said let's go. Ngumisi si Liam, isang mabilis na ngiti lang pero sapat na para mapatigil si Ingrid. Hindi niya alam kung dahil sa ngiti o sa amoy ng pabango nito, pero bigla siyang napatitig. Akin na nga yan, ako na magbubuhat, sabi niya agad, pilit inaagaw ang hawak nitong maleta. Ako na, mahinahong sabi ni Liam, saka inilagay sa trunk ng sasakyan. Napairap siya. Okay, thank you. Bago siya sumakay, bigla itong umikot sa kabilang side at binuksan ang pinto para sa kanya. Ladies first, napalunok si Ingrid. Hindi niya alam kung gentleman ba talaga ito o sinusubukan lang siyang bwisitin. Salamat. Tahimik ang unang ilang minuto ng biyahe. Pinagmasdan lang ni Ingrid ang labas ng bintana. Habang sa gilid ng paningin niya ay nakikita si Liam na nakatutok sa daan. Relax lang ang mukha, pero mukhang masaya. Sa likod ng pagkasuplado nito, parang may aliwalas at sadyang hindi niya maipaliwanag. Here, sabi nito bigla, sabay abot ng iced coffee. Hindi ko alam kung anong gusto mo. So, I bought caramel macchiato. Women usually like that, right? Nagtaas siya ng kilay pero kinuha rin ito. Iinom ako kahit anong kape. Salamat. Ngumiti si Liam ng bahagya. Good. At least 1 point for me. Kumunot ang noo niya. Bakit may score system? Para saan yan? Wala lang. Napailing si Ingrid sabay higop ng kape. Hindi niya alam kung maiinis ba o matatawa. Hindi siya sanay sa ganoong setup. Isang simpleng babae na online seller
Tapos biglang kasama ang CEO ng isang malaking kumpanya sa isang international trip. Parang hindi totoo. Pagdating nila sa airport, agad silang nag-asikaso ng mga kailangan. Si Liam, kalmado at sanay na sanay sa proseso. Habang siya, halatang first time ulit matapos ang ilang taon. Habang nakapila sa check-in, ramdam ni Ingrid ang kaba at tuwa na nagsasama sa dibdib niya. Pinagmasdan niya si Liam. Ang ayos nitong magdala ng sarili. Parang bawat kilos ay may disiplina. Parang sanay sa ganoong buhay ng business class at first class lounges. Pero ang pinaka napansin niya, hindi ito nauuna o nahuhuli sa kanya. Palagi siyang sinasabayan maglakad. Hindi siya pinapabayaan kahit saglit. Kapag tumigil siya, titigil din ito. Kapag may bitbit siyang bag, kukunin ni Liam nang walang sabi-sabi. Parang kulang na nga lang ay hawakan nito ang kamay niya para sabay silang makapaglakad. Sanay na sanay ka talaga rito, ano? Tanong ni Ingrid habang hawak ang passport at boarding pass. Medyo, maikling sagot ni Liam pero may bahagyang ngiti sa labi. Ikaw, kailan ka huling nag-travel? Matagal bago siya nakasagot. Matagal na. Nung buhay pa si Mama at Papa. Hong Kong din actually. Dasnaland. Bata pa ako nun. Tumango si Liam at ilang segundo lang silang natahimik. Kung gayon, marahil ang travel na to. Magpapaalala sa'yo ng mga magagandang alaala. Pag-akyat nila sa eroplano, halos manginig si Ingrid sa saya. Ang ilaw sa loob at ang mahinang ingay ng mga pasahero, lahat yon parang bumabalik sa kanya bilang isang batang sabik noon kapag may vacation trip sila. Pinilit niyang itago ang ngiti pero hindi niya napigilan. Excited? Tanong ni Liam nang mapansin ang mga kumikislap na mata niya. Super! Aminado niyang sabi. Hindi ko akalaing makakapag-travel ulit ako. Parang panaginip. Then, enjoy it, sagot ni Liam. Nakuha mo to, kahit na sa swerte lang. Napatitig siya sa binata. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi nito. Parang hindi lang basta pahayag, kundi may halong respeto. Habang umaandar ang eroplano, sumilip siya sa bintana. Unti-unting lumiliit ang mga nasa ibaba, at ang mga ulap ay tila sumasayaw. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagyang kirot. Naalala niya ang mga biyahe noon kasama ang kanyang mga magulang, ang tawanan at ang yakap ng tatay niya kapag natatakot siya sa take-off. Ngayon, mag-isa na siya, pero sa tabi niya, naroon si Liam, tahimik, nakatingin din sa labas ng bintana at parang nararamdaman ang bigat ng alaala niya. Okay ka lang ba? Tanong nito at may pag-aalala sa boses. Tumango siya at pilit na ngumiti. Oo, may mga naaalala lang. Sana magagandang alaala ang mga naaalala mo dahil mas deserve mo yun alalahanin. Sagot ni Liam sabay sandig ng bahagya sa upuan. Bahagyang napangiti si Ingrid. Maaaring hindi niya kasama ang mga magulang niya ngayon, pero baka may mga bagong dahilan para maging masaya. At baka sa hindi inaasahang paraan, si Liam Vergara na mismo ang isa sa mga yon. Maya-maya, lumapit ang flight attendant. Excuse me, sir, ma'am, would you like to order something to eat? Couple's meal is available today. Napatingin si Ingrid sabay biglang namula. Couple's meal? Yes, ma'am. It's our promo for traveling partners. Perfect for couples on vacation. Hindi po kami. Sabat ni Ingrid pero nauna si Liam. Well, take it. Sagot nito at kalmado lang. Napalingon si Ingrid. Ha? Ngumiti lang si Liam sa attendant. Thank you. Pagkaalis ng attendant, nanlaki ang mga mata ni Ingrid. Bakit po sinabi yon? Hindi naman tayo couple. Because it's free. Sagot ni Liam. Free? CEO ka tapos mahilig ka sa free? Kuripot ka siguro? Tumawa si Liam. Hindi naman ako magiging kuripot pagdating sa'yo. Kasama yon sa mga binayaran ko.
Pagkalapag ng eroplano, pumunta na sila sa kanilang hotel. Nagpahinga na muna sila bago simulan ang kanilang pamamasyal. At dahil excited na si Ingrid, inuna na talaga nila ang Disneyland. Pagkababa nila ng bus sa labas ng Disneyland, halos hindi makapaniwala si Ingrid na naroon talaga siya. Ang init ng araw, pero may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Sa paligid, puno ng mga batang tumatakbo, may mga bitbit na lobo, cotton candy, at mga magulang na halatang kasing saya ng mga anak ng mga ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang strap ng lumang kamera niya na nakasukbit sa leeg. "Okay ka lang?" tanong ni Liam habang inaayos ang strap ng backpack nito. Naka-shades ito at halatang sanay sa ganoong biyahe. Relax, maayos, at walang bakas ng pagod. "Oo naman," sagot niya at pilit na ngumiti. "Grabe lang, hindi ako makapaniwala na nandito ulit ako." Tinapik siya ni Liam sa balikat. "Ikaw na ang maging tour guide natin." Natawa siya ng mahina. "Tour guide agad? Baka maligaw lang tayong pareho. Matagal na akong hindi nakakabalik dito." "Okay lang, kung ikaw naman ang kasama kong maligaw," sagot ni Liam, pero diretso lang ang tingin habang naglalakad papasok. Pagpasok nila, sinalubong agad sila ng musika mula sa mga parade floats na dumadaan. Si Mickey at Minnie nakasakay sa makukulay na karwahe. Sabay kaway sa mga tao. Lahat ng bata sumisigaw sa tuwa. Si Ingrid naman parang gusto ring tumakbo at makikaway gaya ng dati. "Teka, wait lang," sabi niya sabay kuha ng kamera. Kinuhanan niya ang parade at ang mga bata. Pero nang huminto siya at tumingin sa harap ng malaking kastilyo, bigla siyang natahimik. "Bakit ka tumigil?" tanong ni Liam. Tumingin siya rito pero agad ding bumalik ang tingin sa kastilyo. "Dito kami laging nagpapapicture ni Mama dati. Tuwing summer vacation, lagi akong may bitbit na Minnie Mouse headband. Gusto kong maranasan yung feeling na bata ulit ako." Tahimik lang si Liam. Ilang segundo bago ito nagsalita. "Kaya mo namang gawin yon. Hindi mo kailangan pigilan ang nararamdaman mo." Napangiti siya kahit medyo namumuo ang mga luha. Tinitigan ni Ingrid ang binata at sa unang pagkakataon, parang hindi niya nakita ang supladong CEO na nakilala niya. Nakita niya ang isang lalaking tahimik lang pero marunong makinig. Kinuha niya ang kamera at itinutok kay Liam. "Smile, Mr. CEO." Napakunot noo si Liam. Mahina siyang tumawa nang yun ang makunan. Bihira lang talagang ngumiti ang binata. "Sige na, ngiti na," sabi pa ni Ingrid sa binata nang may lambing. Napailing si Liam pero halatang nagpipigil ng ngiti. Para bang bigla itong lumambot sa paglalambing niya. Hindi maintindihan ni Ingrid kung bakit kahit ilang beses pa lang silang nagtagpo, para bang matagal niya na itong kilala. Habang naglalakad sila sa loob, nag-try sila ng rides, teacups, carousel, at kahit ang classic double ride, at halos maubos ang boses ni Ingrid sa kakatawa. Lalo na nang muntik mahulog ang sombrero ni Liam habang nasa itaas sila. "Next time, hawakan mo ng mabuti yan," sigaw niya habang humahagik-hik. "Next time, huwag ka rin tatawa ng ganyan. At nanghihina ako." Balik ni Liam, pero halata ang tuwa sa boses. Kumunot ang noo ni Ingrid sa sinabi nito, pero natawa na lang din siya. Pagkatapos ng ilang oras, huminto sila para kumain. Sa isang bench malapit sa fountain, habang kumakain ng turkey leg si Ingrid, inilabas ni Liam ang cellphone nito. "Tingin ka rito," sabi nito. "Ha? Bakit?" "Tingin lang," sagot ng binata, sabay click ng camera. "Uy, wala man lang warning?" reklamo niya. "Candid shot," sabi ni Liam, sabay tingin sa resulta. "Ang saya mo." Gusto niya sanang bawiin, pero hinayaan niya na lang. Nakita niya si Liam nang ngiti-ngiti habang nakatingin sa picture niya sa cellphone nito. Maya-maya ay tumigil na rin naman ito at kumain na rin kasalo niya. Nang mag-ikot ulit sila, napadpad sila sa lumang souvenir shop.
Doon niya nakita ang eksaktong klase ng keychain na binibili ng mama niya noon. Mickey at Minnie na magkahawak kamay. Napahawak siya roon at biglang namuo ang luha sa mga mata niya. "Okay ka lang?" tanong ni Liam nang mapansin siya. Oo, okay lang ako." Mahina niyang sagot. "Naalala ko lang si Mama. Siya kasi ang palaging bumibili nito para sa amin." Tahimik si Liam pero kinuha nito ang isa pang keychain. Isang pares ng Mickey at Minnie at iniabot sa cashier. "2, please." Pagbalik nito kay Ingrid, inabot nito yon. "Para sa bulsa mo at isa para sa akin." Hindi niya napigilan ang luha na tuluyang tumulo. "Salamat." "Hey," sabi ni Liam at halos pabulong din. "Okay lang na mamiss sila. Pero wag mong kalimutan na gusto din nilang ngumiti ka." Ngumiti siya kahit may luhang dumadaloy sa pisngi. "Nakakahiya. Ikaw pang kasama ko rito. Wala ka naman masyadong alam sa buhay ko, pero dinadamayan mo ko." Namungay ang mga mata ni Liam. Parang may gusto pa itong sabihin, pero hindi na piniling sabihin pa. Hindi naman maintindihan ni Ingrid, kaya nginitian niya na lang. Paglabas nila ng shop, kumikislap na ang mga ilaw sa parke. Nag-umpisa ng fireworks show at sa ilalim ng langit na maraming makukulay na paputok, nakatayo sila magkatabi ni Liam. Yumakap si Ingrid sa sarili habang nakatingala. "Sa tuwing nakakakita ako ng fireworks, naalala ko si Papa. Lagi niya akong binubuhat sa balikat para lang makita ko. Nung bata rin ako, siya yung laging nagsasabi na ang mga bituin daw parang pangako. Kahit mawala o kahit lumabo, babalik ulit sa langit." "Kabalik-balik ka naman talaga," sagot ni Liam at sa hindi niya inaasahan, marahan itong isinukob ang jacket sa balikat niya. "Para hindi ka ginawin." Tumingala siya rito at ilang segundo silang nagkatitigan. Hindi niya maintindihan kung anong una nitong sinabi. Gayunpaman, ayaw niya nang masyadong intindihin. Basta ang alam lang niya, masayang masaya siya ng sandaling yon. At sa gitna ng ingay ng paputok at tawanan ng mga bata, naramdaman ni Ingrid na para bang bumalik siya sa pagkabata. Pero sa pagkakataong yon, may kasama siyang bago. Isang lalaking hindi niya inaasahan na magiging bahagi ng mga alaala niyang susunod. Kinabukasan, namasyal na lang sila sa ibang lugar at bumili ng kung ano-ano. Nag-food trip din sila kung saan-saan. Napansin niya rin na talagang hindi maarte si Liam, kahit napakayaman nito. Lumalakad sila papunta sa night market at napansin ni Ingrid na hindi na ganon ka-stiff si Liam. "Liam, tingnan mo to. Couple shirts. May king at queen. Bili tayo?" Biro niya rito. Umawang ang bibig ng binata at agad namula ang tenga. "Gusto mo?" Nagtaka naman siya sa reaksyon nito habang natatawa. "Ha? Joke lang, huwag kang seryoso." Inasar niya lang ito dahil inasar siya nito sa eroplano at sinabing couple sila. Pero habang pinagmamasdan niya ang binata, para talagang gusto nitong bilhin ang couple shirts na yon. Bumaha tuloy ang pagtataka sa kanya. Umiwas ng tingin si Liam at humarap sa tendera ng mga damit. Nagulat siya nang bilhin nito yon. "Bakit mo binibili?" tanong ni Ingrid. "Mahilig ka sa couple shirts?" Matamang tumingin si Liam sa kanya. "Ikaw, mahilig ka?" Muli siyang natawa. "Ha? Hindi. Ang corny niyan eh. Joke lang naman yung kanina. Bakit ikaw? Ibibigay mo yan sa girlfriend mo? May girlfriend ka?" "Wala akong girlfriend." Huminga ito ng malalim at tinanggap ang plastic. "Pero akala ko gusto mo." Umiling naman si Ingrid. "Hindi. Trip lang talaga kitang asarin. Sineryoso mo naman. Saka bakit tayo magsusuot ng couple shirts? Eh hindi naman tayo couple." Umismid si Liam at hindi na nagsalita. Simula nun, halatang bad mood ang binata. Parang biglang nagkaroon ng topak at daig pa ang babaeng may red days. Gayunpaman, kahit ganon, hindi ito kailanman nang iwan. Palagi pa rin itong sinisigurado na magkasama sila. Hinahatak ang damit ni Ingrid kapag napapalayo siya.
Pagbalik nila sa hotel, pagod pero masaya si Ingrid. Ang saya. Parang ayoko pang umuwi. Pwede tayong mag-extend kung gusto mo, sabi ni Liam habang inaayos ang mga pinamili sa table. Ngumuso naman siya. Hindi pwede, pareho tayong may trabaho. Saka nakakahiya na, hindi na yun kasama sa prize. Pagkatapos sulitin ang napanalunan, umuwi na rin naman sila ni Liam. Pagkababa pa lang ni Ingrid ng eroplano, ramdam niya na ang bigat ng realidad. Parang lahat ng Hong Kong glow na mayroon siya ay naiwan sa airport. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng bahay nila. "Welcome back to reality, Ingrid," bulong niya sa sarili habang binubuksan ang pinto ng maliit niyang apartment. Agad niyang ibinagsak sa sahig ang maleta. Sabay bagsak din ng katawan sa lumang sofa. "Hay, buhay, eto na naman tayo." Nang makapagpahinga, nilabas niya na ang kanyang mga pinamili. Siyempre, bibigyan niya si Aling Bebang at ang anak nito. Mababait kasi ang mga ito sa kanya at palagi siyang binibigyan ng ulam. Nagtira rin siya ng para sa kaibigan niyang si Ria. Ibibigay na lang niya kapag dumaan ito. Kaya lang, habang binabalik niya ang dating routine ng kanyang buhay, may bigla siyang naalala. "Ay, bakit naaalala ko pang pagmumukha ng lalaking yon?" Sinapo niya ang ulo at ang pagtawa ni Liam, ang paraan ng pag-aalalay nito sa kanya kapag tumatawid, ang tahimik nitong pagtitig habang nagkakwento siya ng walang kwenta. "Tigilan mo na yan, Ingrid," sabi niya sa sarili. "CEO yon, bakit mo iniisip? Mukha bang papatulan ka nun? Si Lance dapat ang kasama mo kaso may nangyari, kaya si Liam at hindi yung date." Bigla siyang namroblema. Nakitaan niya kasi ng kabaitan si Liam. Madali pa naman siyang ma-attach sa tao kapag mabait. Natigil siya sa pag-iisip nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Napakunot siya ng noo bago sinagot ang unknown number. "Hello?" "Magandang araw po, Ma'am Ingrid de la Peña," mahinhing sabi ng isang tinig ng lalaki. Opo, sino po sila?" "Si Attorney Mercado po ito, representative ng law firm na humahawak sa estate ng inyong mga magulang." Napaupo si Ingrid ng maayos. "Lawyer, estate? Bakit po?" "Nais ko po sanang makipagkita sa inyo ngayong hapon. May ilang dokumentong kailangan ninyong pirmahan at ipaliwanag ko rin ang detalye ng testamento ng inyong mga magulang. I'm sorry kung ngayon lang po ito naasikaso. May nangyari po kay Attorney Chavez na dating attorney ng inyong mga magulang, kaya ngayon lang po ito naasikaso. Pasensya na ho talaga, ma'am. May mga naiwan po ang mga magulang mo sa inyo." Napakagad siya sa labi. Sige po, pero baka po nagkakamali kayo kasi ang alam ko, ubos na lahat ng pera namin noon." Napakagat labi si Ingrid. May naiwan na naman bang mga utang ang mga magulang niya? Bigla tuloy siyang kinabahan. Pero nang marinig ang sunod nitong sinabi, biglang nagkaroon ng pag-asa ang kanyang puso. "Hindi po, Miss de la Peña. May iniwan pong tiyak na halaga at ari-arian para sa inyo. Mas mabuting ipaliwanag ko po ng personal." Ilang oras ang lumipas bago tuluyang dumating si Attorney Mercado. Tahimik na naghintay si Ingrid sa maliit na sala habang iniisip kung ano ang posibleng pag-uusapan nila. Nang marinig niya ang katok sa pinto, agad niya yung binuksan at bumungad ang isang lalaki na nasa edad 50. Nakapolo na kulay asul, may dalang makapal na folder at may mahinhing ngiti. "Good afternoon, Miss de la Peña," bati nito. "Pasensya na kung ngayon lang ako nakarating. Medyo traffic sa EDSA." "Okay lang po, attorney. Pasok po kayo." Mahina ang tinig niya. Medyo nahihiya dahil sa itsura ng kanyang apartment. Nakita pa niya ang baso ng kape sa mesa at ang mantsang hindi niya pa nabubura sa sofa. "Pasensya na po. Ito lang po ang bahay ko. Medyo masikip at dugyot." Ngumiti ang abogado. Halatang sanay makihalubilo sa kung sino man. "Walang problema, Miss de la Peña. Ang mahalaga ay maayos nating mapag-usapan ito." Umupo sila sa maliit na sofa at agad nitong binuksan ang dala nitong folder. Maingat ang bawat galaw ni Attorney Mercado.
at parang ayaw masira ang mga papel. Base sa dokumento ng inyong mga magulang, may iniwan silang savings account na nagkakahalaga ng 5 milyong piso at isang house and lot sa Batangas. Parang biglang huminto ang paghinga ni Ingrid. Ha? 5 milyon? Tumango ang abogado. Opo, nasa pangalan mo po lahat. Pero, napakurap siya. Pero, may condition po. Itinaas ni Atty. Mercado ang isang papel at mahinahong nagpaliwanag. Makukuha mo lamang ang mana kapag kasal ka na. Sandaling natahimik si Ingrid. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng bentilador. Hanggang sa bigla siyang napatawa. Hindi dahil masaya, kundi dahil sa sobrang absurd ng narinig niya. Wait lang po, attorney. Napahawak siya sa tiyan. So, hindi ko makukuha ang pera kung hindi ako mag-aasawa? Seryoso? Iyan po ang malinaw na nakasaad sa testamento. Sagot ng abogado at kalmado pa rin. Napatitig siya rito. Paano kung magpanggap na lang akong kasal? Attorney, ayokong mag-asawa. Hindi pa nga ako handa sa relasyon. Tapos, asawa agad? Bahagyang natawa si Atty. Mercado. Pero agad ding tumikhim at bumalik sa pagiging profesional. Hindi po maaari. Kailangan legal marriage. May marriage certificate at valid ng civil registry. Hindi rin pwedeng annulled or fake marriage. Bumagsak ang ulo ni Ingrid sa mesa. Attorney, wala bang ibang paraan? Kailangan talaga ng asawa? Napangiti ito. Kung pwede lang sana yon, Miss De La Peña. Pakiramdam ko, wedding gift sana ito ng mga magulang mo sa'yo kapag ikinasal ka na. Wedding gift? Bahagya siyang napangiti ng malungkot. Pero kapag ikakasal siya, wala na naman ang mga ito roon. Maaga na siyang iniwan. Huminga siya ng malalim. Aba, napaka-romantic naman ng parents ko. Kahit sa kabilang buhay, gusto pa rin akong ipakasal. Siguro po, gusto lang nila na magkaroon ka ng kasama sa buhay. Mahinang sabi ni Atty. Mercado habang inaabot ang dokumento. Bigyan ko kayo ng kopya para mapag-isipan ninyo. Walang deadline naman pero mas maaga ay mas mabuti. Tahimik lang si Ingrid habang inaabot ang papel. Narinig niya pa ang tunog ng papel na kumaluskos sa pagitan ng kanyang mga daliri. Anak naman siya ng kanyang mga magulang, pero bakit may kondisyon pa? Pagkaalis ng abogado, muling bumagsak si Ingrid sa sofa. Tinitigan niya ang mga dokumento na parang hindi totoong sa kanya. 5 milyong piso at isang bahay, kapalit ng isang asawa. Ni boyfriend nga, wala. Bulong niya sa sarili habang napahawak sa sentido. Saan naman ako hahanap ng asawa ngayon? Sinapo niya ulit ang ulo. Hindi niya rin talaga gets ang topak ng kanyang mga magulang. Nagbigay ng kondisyon na para bang basta na lang siyang makakapulot ng asawa sa tabi-tabi. Mag-asawa na lang kaya ako ng pulubi. Napapikit siya sa inis at binato ang unan. Idadamay niya pa ang pulubing walang kamalay-malay. Hindi niya alam kung saan hahanap ng lalaki, pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya susuko. 5 milyon din yon at isang house and lot sa Batangas. Kinagabihan, nakatulala si Ingrid sa harap ng kanyang lumang laptop. Tinitingnan ang online store niya na halos walang order. Paano ba to, Lord? Kailangan kong mag-asawa para lang makuha ang mana. Ni textmate nga, wala. Ginulo niya ang kanyang buhok at parang maiiyak na. Nag-scroll siya sa social media. Lahat ng kaklase niya may asawa na. May baby, may bahay. Siya, yon at desperadang magkaroon ng asawa para makuha ang mana. Baka naman pwede nang magpa-deliver ng asawa sa Shopee. Sabi niya habang tinatawanan ang sarili. Habang nag-iisip, napatingin siya sa larawan ni Liam sa cellphone. Sandali niyang naisip na pwede ito. Kakausapin niya na lang siguro, hindi rin mag-i-interes sa pamana sa kanya. Lalo na at mas mayaman naman ito.
Gasino lang naman ang makukuha ni Ingrid. Ano namang makukuha niya sa akin? Napailing agad si Ingrid. Hindi pwede. Mayaman yun. Seryoso sa buhay. Ako, lutang, saka hindi yun papayag. Saka, baka nga hindi ko na mahagilap. CEO ang isang yun, busy sa buhay. Hindi ko pwedeng isama sa mga problema ko. Pero sa loob-loob niya, napaisip siya. Bakit nga ba hindi? May number naman siya nito. Kung tutuusin, mabait naman si Liam. Wala rin siyang naririnig na babae nito. At kung papayag ito sa peki nilang kasal, makukuha niya ang mana at makakabayad siya ng mga utang. Makakapagpatayo ng maliit na negosyo, makakabalik sa buhay na minsan niyang pinangarap. Pero agad niyang tinabig ulit ang ideya. Kinakalaban na naman ang sarili. Ay nako Ingrid, huwag kang mag-istorbo ng taong busy. Baka sabihin ni Liam, makapalang mukha ako. Kinuha niya ang electric fan na nag-iingay at itinutok sa mukha. Sa ngayon, ang asawa ko lang ay ang hangin na to. Same lang kaming magkakahangin sa utak. Napahinga siya. Hawak ang dokumentong iniwan ng abogado. Sa ibabaw nun, may note pa. For Miss Ingrid de la Peña, to be opened by her future husband. Ngumisi siya. Future husband daw oh. Kung alam lang ni Liam to. Napahinto siya at napangiwi. Ano ba? Bakit siya na naman? Para na siyang luka-lukang kinakalaban ang sarili. Bigla tuloy sumakit ang ulo niya. Pero habang nakapikit, hindi niya mapigilan ang sarili. Sa likod ng lahat ng kalokohan at kahirapan, bahagyang gumaan ang kalooban niya kasi kahit papaano, nalaman niyang may iniwan pa pala ang kanyang mga magulang. Hindi gusto ng mga ito na mamuhay siya ng mag-isa. Kung hindi ako makakahanap ng asawa, at least makahanap man lang ako ng matinong date, sabi ni Ingrid habang inaayos ang buhok sa harap ng salamin. Gabi na pero tila gising na gising ang utak niya. Sa tabi ng laptop, bukas ang cellphone na may nakasinding ilaw mula sa dating app. Hanggang sa may notification siyang natanggap. Congratulations, you have a new match. Ngumiti si Ingrid sabay kaway sa sarili sa harap ng kamera. Hello, future 5 million pesos. Binasa niyang profile. Mark, 29, crypto trader, loves dogs, loves freedom. Teka, crypto trader? Pero sige, baka naman cute. Nag-chat agad si Mark. Medyo corny ang binata pero pinagtiyagaan niya na. Ayaw niya namang maging choosy pa. Kailangan niya ng asawa. Makalipas ng ilang araw, nasa cafe na siya sa isang mall. Naka-yellow dress si Ingrid at talagang inayos ang makeup at buhok. Kailangang magandang first impression sa kanya, unang date pa lang. Alam niyang kaya niya yon. Hindi niya babanggitin ang tungkol sa mana. Hindi siya dapat magmukhang desperada. May lumapit na lalaki na nakasuot ng branded jacket at may hawak na tablet. Hi, you must be Ingrid. Napangiti siya agad. Oo, ikaw si? Mark, Mark. Sorry, nagtitrade ako ngayon. Baka bumagsak kasi ang coin ko. Ngumiti siya kahit hindi niya maintindihan. Okay lang. Pero okay lang din. Kasi habang nagkakape tayo, kumikita ako. Medyo napangiwi siya. Trabaho ang aatupagin kahit nagde-date sila. Wow! Ani Ingrid, sabay ngiti ng pilit. Ako rin habang humihinga ako, gumagastos ako. Natawa naman si Mark. Nice joke. Pero seryoso ako. Gusto mo bang mag-invest? Malaki ang tubo. Bahagya siyang nagulat sa sinabi nito. Bakit pakiramdam niya kapag naging asawa niya si Mark, pipilitin siya nitong i-invest ang 5 million pesos niya. Peki na lang siyang tumawa. Ang gusto ko lang tubuan, kasi, pag-ibig, hindi mga ganyan. Ngumisi naman si Mark. Pupunta rin naman tayo dyan kapag nag-work to. Tumagal naman ang usapan nila. Kaya lang, habang tumatagal, napapansin ni Ingrid na mukhang hindi sila magkakasundo. Nagkunwari siyang tumatawa, pero sa loob-loob niya, gusto niya nang umuwi. Ilang minuto pa lang, pero parang 3 oras na.
Nang tumayo si Mark para mag-CR, doon niya napansin si Liam. Nakaupo sa sulok ng cafe at may hawak na kape at tahimik lang na nakamasid. Pero bumaba na rin naman ang tingin nito sa laptop. Hala, anong ginagawa niya dito? Mahina niyang tanong sa sarili. Pero bakit pa siya magtataka? Mall naman yon ni Liam kung nasaan siya. Pero negosyante ito, kaya nagugulat na lang siya kung saan-saan ito sumusulpot. Umiwas na lang siya ng tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit naiilang siya kay Liam. Nang makabalik sa lamesa ang kanyang kadate, tumayo na si Ingrid. Mark, thank you pero kailangan ko nang umalis. Biglang sumakit ang tiyan ko. Ha? Sige na, bye. At mabilis siyang naglakad palabas ng cafe. Dahil ang totoo, ayaw niya nang ipagpatuloy yon. Baka kaunting rinig pa sa mga kwento ni Mark, hindi na siya makapagtimpi sa kayabangan nito. Habang naglalakad palabas, nagulat siya nang biglang may tumapat sa paglalakad niya. Nagulat si Ingrid nang makita si Liam. Medyo hingal pa ito habang dala ang mga gamit. Mukhang hinabol siya pero ayaw niya namang mag-assume. Ay, may maliit na ngiti na sabi ni Liam. Napatingin siya rito. Hello, may trabaho ka? Kamiting lang kanina. Ano yun? Sinong kasama mo? Date? Marahang tumango si Ingrid. Oo, date. Sige, uuwi na ako. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng hiya. Pagkatapos ng mga nangyari, doon pa talaga siya nahiya. CEO ito pero pinagbintangan niyang manyakis. Tinawanan niya pa ito noong nasa Hong Kong sila. Umawang ang bibig ng binata. Hatid na kita sa inyo. Medyo napangiwi si Ingrid. Ha? Wala ka bang trabaho? Ngumiti naman si Liam. Wala na. Actually, hindi pa ako nagdi-dinner. Baka gusto mong kumain muna. Nakita ko, parang hindi ka nakakain ng maayos kasama yung kadate mo. Bahagyang kumunot ang noo niya. Hindi niya maintindihan kung paano nito nalaman. Naisip niya tuloy na tinitingnan siya nito habang nandoon sa loob ng cafe. Ha? Hindi kasi ako magdi-dinner. Binilisan niya pa ang paglalakad na agad nitong sinabayan. Saka sure akong bibigyan ako ng ulam ni Aling Bebang. Huwag mo na akong ihatid. Kaya ko namang mag-commute. Sige, bye. Halos lakad takbo niya na itong iniwan. Hindi na naman sumunod si Liam. Na-realize siguro na tatanggihan niya anuman ang ialok nito. Hindi niya batid kung bakit siya umiiwas. Naiilang lang talaga siya. Hindi naman manyakis kung tumitig pero may iba siyang nararamdaman at hindi siya natutuwa. Idagdag pang bakit ito ang una niyang naisip ng kailangan niya ng asawa. Naisip ni Ingrid na baka nababaliw na siya. Halata namang hindi siya papatulan ng CEO na yon. Kaya hahanap na lang ulit siya ng bagong pwedeng maging boyfriend, maging asawa at maging dahilan para makuha niya ang kanyang mana. Sa sumunod na date, nakilala naman ni Ingrid si Carlo. Ayon sa profile nito, family-oriented daw at ready to settle down na. Sa unang basa pa lang, parang promising na. Finally, naisip niya, isang matinong lalaki naman sana. Kaya nang nag-aya ito na magkita sa isang restaurant malapit sa parke, pumayag siya agad. Dumating si Ingrid ng maaga. Pinili niya ang mesa malapit sa bintana kung saan makikita niya ang mga dumaraang tao. Tahimik siyang umiinom ng juice habang sinisilip ang oras. Ilang minuto pa, may kumaway sa kanya. Isang lalaki na mukhang disente. Suot ang light blue na polo at may bit-bit na bouquet ng maliit na bulaklak. Pero hindi ito nag-iisa. May kasunod siyang babae na mukhang nasa late 40s, naka-pink floral dress at may handbag na halatang mahal. Nakangiti ito hanggang tenga, sabay abot ng kamay kay Ingrid. Bumati agad ang ginang sa kanya. Hello, ikaw si Ingrid, hindi ba? Ang ganda mo pala sa personal. Anak ko, hindi mo sinabi na ganito kaganda ang kadate mo. Naniga si Ingrid sa kinauupuan niya.
Good evening po. Napatingin siya kay Carlo, halatang naguguluhan. Sorry, akala ko tayo lang. Sino siya? Humalakhak ang babae. Ay nako, okay lang yan. Ako ang mama ni Carlo. Mama mo? Halos sabay ang pag-angat ng kilay at ang tono ni Ingrid. Bakit kasama? Tumango si Carlo, kalmado pa rin at tila proud na proud. Gusto lang ni mama na makilala kung sino ang dinedate ko. First time ko kasing makipag-date, tapos gusto raw niyang siguruhin na mabuting babae ang makakasama ko. Supportive si mama. Di ba ma? Ngumiti ang nanay ni Carlo ng matamis. Oo naman. Alam mo, ang anak kong to very loyal. Hindi pa to nagkaka-girlfriend kahit minsan. So gusto ko lang makilala kung sino ang magiging unang girlfriend niya. Wow. Ani Ingrid at pinipilit pa rin ngumiti. Ang sweet naman po ninyo. Aba, syempre. Sabat pa ng mama nito. Mamaya kuha tayo ng picture ha. Sisend ko sa family group chat namin. Naghihintay ng mga tito, tita, pinsan pati lola. Excited silang lahat. Parang gusto ni Ingrid magtago sa ilalim ng mesa. Group chat po talaga? Oo, kasi rare moment ito. First date ng baby ko. Sabay pisil ng pisngi ni Carlo. Bulong ng binata. Halatang nahihiya pero hindi rin makapalag. Habang kumakain sila, halos ang nanay nito ang kausap ni Ingrid. Si Carlo, tahimik lang na kumakain ng carbonara, habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanila. Ang ginang naman, panay ang tanong, saan daw siya nag-aaral, ilang taon na, marunong ba siyang magluto, at kung marunong siyang mag-alaga ng halaman. Alam mo, ang anak ko, mahilig yan sa sinigang. Gusto niya yung maasim. Marunong ka bang magluto nun? Tanong pa ng nanay nito. Opo, minsan. Kaya naman pong maasim. Kung gusto niyo po, mas maasim pa sa kilikili niyo. Pahina ng pahina ang boses na sagot ni Ingrid. Ano? Hindi yon narinig ng ginang. Peki naman siyang ngumiti. Sabi ko, opo, kaya ko pong magluto ng sinigang na maasim. Pagkatapos nilang kumain, lumabas sila sa restaurant para maglakad-lakad. Tumitingin naman sa kanya si Carlo pero tahimik talaga. Mas kadate niya pa yata ang nanay nito. Pero bago pa siya makapagsalita, nilabas na ng mama ni Carlo ang cellphone na dala. Tara, selfie tayo, sabi ng ginang. Smile! Bago pa makatanggi si Ingrid, narinig niya ang click ng camera. Perfect! Ayan, isisend ko na sa group chat. Oh, Carlo, halikan mo nga sa pisngiyang si Ingrid para sweet. Napasigaw si Carlo at halatang namumula. Si Ingrid naman, hindi na alam kung matatawa o matutunaw sa hiya. Wala naman siyang problema kapag halikan siya sa pisngi. Pero parang nakakailang na parang nanay pa ng binata ang direktor nila sa date na yon. Sinubukan niyang magsalita. Hindi na po siguro kailangan. Ay nako, wag kang mahiyain. Dapat ipakita nating masaya kayo, sabi ng ginang sabay turo sa cellphone. Tinitigan ni Ingrid ang binata. Kawawa naman si Carlo. Yon ang kanyang iniisip. Pero baka mas kawawa siya kung ito ang pakakasalan niya. Matapos ang photo session, nagpaalam na siya. Ang saya po na makilala kayo, ma'am. Carlo, salamat po sa dinner ha. Ngumiti si Carlo at medyo nahihiya. Sana makalabas ulit tayo next time. Ngumiti si Ingrid pabalik pero sa isip niya malinaw na ang sagot. Hindi na yata mangyayari yon. Delikado siya rito. Baka kapag napaiyak niya sa simpleng away ang binata, hindi lang si Carlo ang magiging kaaway niya. Baka buong angka nito hanggang ninuno ay multuhin pa siya. Pag-uwi ni Ingrid, agad siyang humiga sa kama. Tinakpan ang mukha ng unan at napatili ng malakas. Ingrid, bulong niya sa sarili.
Ano bang problema sa'yo? Bakit ganyan ang mga nahahanap mong kadate? Paano ka mag-aasawa niyan? Nagpagulong-gulong na lang si Ingrid sa kama. Hindi niya na talaga alam kung saan hahanap ng asawa. Kailangan niya na talaga para naman makapagsimula na siya ng bagong buhay gamit ang ipinamana ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, sinubukan niyang lumabas-labas, kumain sa mga restaurant, baka sakaling may matisod siyang lalaki, may maka-love at first sight o kahit ano. At kapag wala pa talaga, pupulot na lang siya ng pulubi sa overpass. Bahala na talaga. Kaso, isang gabing lumabas siya ng McDo, biglang nakita na naman si Liam. Nasa parking area ito, nakasandal sa kotse habang hawak ang cellphone. Okay, this is weird, sabi niya. Bakit ka nandito? Nagtaas ng kilay si Liam. Mag-order? Sa McDo? Ang yaman mo tapos, bakit nandyan ka lang? Kumunot ang noo nito. Bakit? Hindi ba ako pwedeng kumain sa fast food restaurant dahil mayaman ako? Kaya kong kumain kahit pares at ihaw-ihaw sa tabi-tabi. Anong akala mo sa akin? Napasinghap si Ingrid. Mataman niyang pinagmasdan ang binata. Hindi niya alam kung namamalikmata siya, pero sa araw-araw niyang paglabas, para bang nakikita niya ito sa tabi-tabi. Hindi niya lang masyadong iniisip dahil imposible namang makita niya lang ito kung saan-saan. Alam niya naman na busy itong tao. Napasinghap ulit si Ingrid. Stalker ka ba? Sinusundan mo ba ako? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Liam. Pero agad na binalik ang masungit na mukha. Hindi. Bakit naman kita susundan? Ang dami mo talagang binibintang sa akin, oh. Nung una, manyakis. Ngayon naman, stalker. Sige, ano pa ako sa'yo? Bahagya siyang natigilan sa tanong nito. Ano? Ano ka pa sa akin? Mataman niyang tiningnan si Liam. Ano pa nga ba ang binata sa kanya? Pero habang tinititigan niya ito, may bigla siyang na-realize. Bakit nga ba siya naghahanap ng mapapangasawa kung may isa namang nasa harap niya na? Wala kang girlfriend, wala kang fiancé. Bakit hindi ka pa mag-asawa? Tanong niya bigla. Bigla itong napaayos ng tayo. Bakit mo tinatanong yan? Akala mo ba simple lang ang kasal? Hindi ako nagpapakasal ng basta-basta. Magpapakasal ako sa babaeng mahal na mahal ko lang. Napangiwi naman si Ingrid. Seryoso ka? Di ba kapag mayaman, money-money lang kayo at kung sinong makakatulong sa business? Kumunot ang noo ni Liam. Hindi ako magpapakasal sa ganung dahilan. Gusto kong mahal ko at mahal din ako. Gusto kong paibigan muna para kapag asawa ko na, may maganda kaming love story na babalikan. Muntik nang matawa si Ingrid sa mga pinagsasasabi nito. Hindi niya akalain na hopeless romantic pala si Liam. Paano kung sabihin niya rito ang plano niya? Papayag kaya ito na maging asawa niya? Kaso, paano ba yon? Gusto daw ni Liam ng in love ang mapapangasawa. Ngumuso si Ingrid. May pananagutan ka sa akin? Ano? Tanong ni Liam nang may pagtataka. Since nadakot mo ng isang money ko, eto na ring isa. Mabilis niyang kinuha ang kamay nito at akmang ipapahawak niya ang isang dibdib. Nanlaki naman ang mga mata ni Liam at agad na binawi ang kamay. Sabay tingin sa mga taong nandun. Ingrid, anong ginagawa mo? Umismid siya at lumapit pa dito. Todo atras naman si Liam at namumula na ang tenga. Sus, kunwari ka pa? Hawakan mo na rin tong isa. Dakutin mo na. Nanlaki ang mga mata ng binata. Ingrid, ano ba? Baliw ka ba? Sus, pakipot ka pa. Gusto mo rin? Sige na, dakma na. Para silang mga ewan doon. Pinipilit niyang kunin ang kamay ni Liam pero tinataas nito. Bahala na. Kailangan niyang pikutin si Liam. Baka ito na ang sagot sa mga problema niya. Ingrid! Pulang-pulang sigaw ni Liam. Isa! Aba Ingrid, ano ba? Ano? Gusto mong manyakin kita? Isa! Lumayo ka nga! Pilit siyang lumalapit.
Inilalayo naman ni Liam ang mukha nito. Si Ingrid na ang napagod kaya sinabi niya na lang kung ano talaga ang pakay niya. Ang hirap mong pikutin? Umawang ang bibig ni Liam. Aha, gusto mo akong pikutin? Talaga? Kumunot ang noo ni Ingrid dahil parang nahimigan niya sa boses nito ang sobrang saya. Binaliwala niya na lang at pinamiwangan ito. Pakasal tayo? Mas lalong bumaha ang gulat sa mukha ni Liam. Halatang hindi ito makapaniwala. Napalunok pa ng maraming beses at napakurap-kurap. Pero si Ingrid ang hindi makapaniwala sa sagot ng binata. Sige, magpakasal tayo. Hindi mo man lang itatanong kung bakit? Tanong niya. Muling napalunok si Liam. Umiwas ito ng tingin at parang hindi alam ang isasagot. Masaya naman siya na pumayag ito. Pero katakataka pa rin na basta na lang pumayag si Liam. Sa halip, namungay lang ang mga mata nito at halo-halo na ang emosyong nakikita niya. Ang totoo niyan, mahinang sabi ni Liam. Gusto ko na ring mag-asawa. Kung inaaya mo ko ngayon, pwede naman sa akin yun. Kaya naman siguro nating mahalin ang isa't isa kapag kasal na tayo. Napasinghap si Ingrid at siya naman ang napanganga. Pero kasi hindi yan ang goal ko sa pagpapakasal. Ang totoo, kaya ako nakikipag-date nitong mga nakaraang araw kasi kailangan ko talaga ng taong pakakasalan. May mana akong makukuha sa mga magulang ko pero ang kondisyon nila, kailangan kong magpakasal. Kaya naghahanap ako ng pwede. Ang kaso, wala akong matipuhan. Pero ikaw, kung papayag ka, pwede naman tayong maghiwalay kapag lumipas ang 2 years. Ganon, bahala na. Basta, makuha ko lang ang mana ko. Kumunot ang noo ni Liam. Hindi pa nga tayo kinakasal. Hiwalay na agad ang nasa isip mo. Sandaling natahimik si Ingrid. Kung makapagsalita ang binata, para bang payag na ito na magpakasal silang dalawa. Nauutal tuloy siyang sumagot. Ginagawan lang naman kita ng paraan kasi malaking pabor tong hihingin ko sa'yo. Saka gusto mo ba talaga akong maging asawa? Hindi ba't hindi rin naman? Saka mukha bang mga katulad ko ang type mo? Sino bang may sabing hindi mga katulad mo ang type ko? Tanong ni Liam. Muling umawang ang kanyang bibig. Ilang sandali pa, ngumiti si Liam at binuksan ang pinto ng sasakyan nito. Sakay na. Gabi na't ihahatid na kita sa bahay mo. Bukas, pag-usapan natin ang setup natin at kung paano tayo ikakasal. Sumunod na lang si Ingrid. Medyo naguguluhan pa siya sa sinabi nito, pero ang mahalaga, may mapapangasawa na si Ingrid. Kinabukasan, nagkita sila ni Liam sa isang mamahaling restaurant. Gusto niya sanang sa McDo na lang, pero gusto ng binata na doon. Kaya yon at nakadress pa siya para tuloy silang nagde-date. Nagsimula na si Ingrid. Okay, kailangan nating pag-usapan kung paano tayo magpapakasal nang hindi nag-aaway sa araw ng kasal. Tumawa naman si Liam at halatang sobrang saya nito. Ikaw ang bahala. Kung anong gusto mo, Mrs. Vergara. Bigla siyang tumuwid ng upo. Apektadong-apektado siya sa tawa nito sa kanya. Parang kinikiliti ang kalamnan niya. Huminga ng malalim si Ingrid, kinuha niya ang maliit na notebook. Okay, rule number 1, walang halikan. Walang halikan? Umangat ang kilay ni Liam. Even sa kasal? Parang kahapon lang, gusto mong ipadakma sa akin ang dibdib mo. Tapos sasabihin mong walang halikan? Umawang ang bibig niya. Kasi wala siyang maisagot. Totoo naman kasi ang sinasabi nito. Pero desperate move na yon. Ngumuso siya at nagpatuloy. Rule number 2, walang sharing ng bed. Kahit honeymoon, kahit magkasama tayo sa bahay na ipapamana sa akin. Kailangan may divider sa kama kung wala talagang spare room. Huminga ng malalim ang binata. Parang inip na inip sa mga sinasabi niya. Mukhang hindi rin nakikinig, kaya itinigil niya na. Ano ba?
nakikinig ka ba? Naiirita niyang tanong. Sinasabi ko to para hindi tayo mahirapan once na ikasal na tayo. Tumaas ang mga kilay ni Liam. Paano kung sabihin kong mas nahihirapan ako dyan? Ha? Bakit ka naman mahihirapan? Bago niya pa matapos ang gustong sabihin, bigla na lang siyang hinalikan ni Liam sa mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Ingrid. Magsasalita pa sana siya, kaso hinalikan siya ulit ng binata. Saglit lang yon, tumagal lang yata ng 5 segundo, pero may kasama ng lalim. Ayoko sa rules mo. Gusto ko ng halik. Maraming halik. Nakangising sabi ni Liam. Hindi niya ito napigilang batukan. Sino may sabi sa iyong gawin mo yon? Bakit ka nang hahalik? Pero sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Parang tumatumbling na ang internal organs niya. Hindi niya maintindihan si Liam. Gusto kong magpakasal sa'yo, pero hindi dahil lang sa gusto mo. Gusto ko rin mag-benefit sa kasunduang to. Ikaw, makukuha mo ang mana mo. At ako, mamahalin ang asawa ko. Mas lalong inilapit ni Liam ang mukha sa kanya. Ako ang pipikutin mo. Talaga? Baka ako yatang pumipikot sa'yo. Ikaw? Anong plano mo? Dinuro ni Ingrid ang binata. Hindi ako may in love sa'yo. Ano? Gusto mong ako ang asawa mo habang buhay? Ayoko nga. Hiwalay tayo ng kama. Hindi ako tatabi sa'yo. Ngumisi si Liam at sumubo lang ng steak. Parang sobrang saya nito. Tipong walang makakaalis ng kaligayahang nararamdaman ng binata. Samantala, sobrang nagtataka naman si Ingrid. Hindi biro ang pagpapakasal. Pero para bang gusto ni Liam na siya na talaga ang maging asawa. Bakit pakiramdam niya siya ang napasubo sa kasunduang yon? Gusto ba siya ng binata? Pero paano mangyayari yon kung ilang buwan pa lang silang magkakilala? Gulong-gulo na talaga siya. Pero nawala si Ingrid sa gitna ng kanyang mga iniisip nang biglang isuot ni Liam ang isang singsing sa kanyang daliri. Ano to? Gulat niyang tanong habang tinititigan ang diamante roon. Napangiti naman si Liam at hinaplos ang kanyang kamay. Magpapakasal na tayo. Alam kong hindi mo pa ako gusto. At kung gusto mo talaga ng hiwalay na room, ayos lang sa akin. Pero sisikapin pa rin natin na itong kasunduan na to maging totoo para sa ating dalawa. Nagkatitigan sila. Para talagang seryoso si Liam na pakasalan siya. Siguro, hindi na rin naman masama kung mai-inlove sila sa isa't isa. Hindi naman nga siguro masama kung susubukan nila. Pagkatapos ng gabing yon, mabilis ang naging proseso ng kanilang kasal. Dahil din siguro mayaman si Liam, kaya talagang napapabilis nito. Pero kahit ganon, nagawa pa rin itong magarbo ang kanilang kasal. Kaya habang naglalakad sa altar, suot ang mamahaling gown, kinakabahan talaga siya. Hindi niya alam kung tamang desisyon yon, pero mukhang okay namang lalaki si Liam. Magiging masaya naman siguro siya rito. At habang nakikita niya ang saya sa mga mata ni Liam, medyo napapanatag na siya. Mukhang nire-respeto kasi siya nito. Gusto niyang tirhan ang house and lot na binigay ng kanyang mga magulang at hindi yon convenient kay Liam. Pero handa itong bumiyahe pa Maynila, palagi o dalhin ang trabaho roon. Hala, sure ka ba? Pwede namang huwag ka nalang pumunta dito. Doon ka na sa bahay mo. Mas malaki naman yon kaysa sa bahay ko rito. Saad ni Ingrid. Nahihiya kasi talaga siya kay Liam. Nahihirapan ito sa trabaho. Napapagod ito sa biyahe kapag may mahalagang meeting. Pwede naman siyang tumira sa bahay ni Liam doon. Yun nga lang, gusto niya talagang matirhan ang bahay na pinamana ng mga magulang. Kapag nga nililinis niya at nagdedesenyo siya ng bahay, naiiyak na lang siya. Naalala niya kasi na iniwan yon ng mga magulang niya. Kaya kahit may malaking bahay si Liam, pinili niyang manatili roon. Bakit naman ako magstay sa Maynila? Seryosong tanong ni Liam. Nandito ang asawa ko. Kung nasa ng asawa ko, doon ako.
Napangiwi naman siya. Grabe ka. Career na career mo talaga ang pagiging asawa ko. Namungay ang mga mata nito. Pangarap ko to. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya talaga maintindihan si Liam. Hindi ito madaldal, pero bawat salita ay may laman. Bawat kilos din, nakikita niya ang respeto nito sa kanya. Ni hindi siya nito pinipilit na mag-isang kwarto sila kahit pa sinabi nilang susubukan nilang pareho. Kahit na mayaman ang asawa niya at may 5 million ay nagtatrabaho pa rin siya para may magawa naman. Yun nga lang, kapag may oras ang asawa niyang makulit, sumasama sa kanya na parang hindi CEO. Hindi mo kailangang sumama. Promise, sabi ni Ingrid habang nilalagay sa eco bag ang mga orders na i-deliver niya sa mga customer. Kaya ko to. Kaya ko mag-isa, Liam. Sanay na ako maglakad-lakad. Nakahalokip-kip si Liam, nakatayo sa pintuan ng bahay na parang bodyguard. May delivery ka sa kabilang barangay, di ba? Mainit, mabigat yung mga box, tapos nakasandals ka lang. I'll drive you. May grab naman, protesta ni Ingrid. Saka hindi ito company meeting, hindi mo kailangan mag-formal escort. Ngumiti si Liam. Baka makidnap ka. O baka mamiss ko. Mabuti na lang nasa tabi mo ko para mayakap agad ako. Napasinghap si Ingrid. Ang corny mong bumanat. Yung orders mo. Mabilis na dagdag ni Liam. Baka mamiss ko yung drop-off. Kailangan ko i-monitor. Tumango siya. Oo nga naman, for the orders. Hindi dahil siloso ka, no? Inaaway mo kapag may lumalandi sa akin. Para kang bantay sa lakay. Siloso? Ako? Natawa si Liam. Ingrid, selos is an emotion for people who don't trust their partners. At nagtitiwala ako sa'yo. Sus! Kantsaw niya habang kinukuyom ang mga plastic bag. Ang dami mong drama. Ilang beses na itong sumama. Ewan niya ba, pero kitang-kita niya naman na nagsiselos ang asawa niya. Para bang in love na sa kanya. Gayong wala naman siyang ginagawa, ni hindi niya nga ito inaakit. Sa sasakyan, habang nagdadrive si Liam, panay ang kwento ni Ingrid tungkol sa mga suki niyang customer. Si Kuya Ben, bumili ulit ng 3 scented candles. Ang sabi niya, pampakalma daw ng asawa niya. Bakit kailangan niyang pakalmahin ng asawa niya? Tanong ni Liam. Kasi daw, madalas silang magtalo. Pero sabi ni Kuya Ben, nang binigyan niya ng candle ko, nagkabati raw sila. Bulong ni Liam. Lagyan mo rin ng scented candles ang kwarto ko. Tumango naman siya. Pagdating nila sa unang delivery stop, bumaba agad si Ingrid, dalang eco bag. Habang nag-aabot siya ng parcel, tinanong siya ng rider. Miss, single ka ba? Ang ganda mo kasi. Napahinto si Ingrid at napangiti ng awkward. Married po. Sayang, sabi ng lalaki. Pero, baka pwede namang friend. Hindi pa natatapos ang lalaki. Biglang may dumating na boses mula sa gilid. She's busy, sabi ni Liam, naka-shades at nakatayo sa tabi ng kotse. And happily married to me. Tumikhim si Ingrid. Bahagya na lang siyang natawa sa pangbabakod ni Liam. Parang makikipag-away pa yata kapag may lumandi sa kanya. Nagpapaganda na rin kasi talaga siya, lalo na at may pera naman. Huling stop nila sa isang milk tea shop sa dulo ng syudad. Habang naghihintay si Ingrid sa customer, dumating ang order nilang milk tea. Kanina pa ako naghihintay dito, sabi ni Ingrid habang tinitingnan ng cellphone. Late na naman yung suki kong si Paolo. Si Paolo? Tanong ni Liam. Bakit parang puro lalaki ang kliyente mo? Anong magagawa ko kung lalaki ang nag-order? Ikaw, selos ka naman agad. Ano bang akala mo, lalandiin ako lahat ng lalaking kakausapin ako? Mataman siyang tiningnan nito. Oo, ang ganda mo eh. Araw-araw, padagdag ng padagdag ang kagandahan mo. Nahihirapan na ako. Agad naman siyang namula. Hindi niya alam kung totoo yon o nang bobola ito. Pero kung alin man doon, talagang naaapektuhan na siya. Bakit ka pa magsiselos? Asawa naman kita. Paalala niya rito.
Mukha pa rin itong inis, pero may pinipigil ng ngiti. Kaninong asawa ka? Sa'yo, sagot niya agad. Mahina itong tumawa. Pwedeng pakis? Napairap na lang siya sa kalandian ni Liam. Mukhang hindi naman nga masama na ito ang kanyang naging asawa. Mukhang magiging masaya naman siya. Para kasing patay na patay sa kanya si Liam. Pag uwi nila, medyo napagod siya. Napangiti si Ingrid dahil bahagyang hinihilot ni Liam ang ulo niya. Hinatid pa siya hanggang kwarto. Pero bago ito makaalis, hinawakan niya na ang kamay. Tabi tayong matulog ngayon? Sabi ni Ingrid. Umawang ang bibig nito. Talaga? Tumango naman siya. Maya-maya ay sabay na silang humiga sa kama. Nagkatitigan sila at parehong napangiti. Pero maya-maya ay bigla itong sumeryoso. Hindi mo pa rin ba ako naalala, mahal ko? Tanong ni Liam. Bumahan naman ang pagtataka sa mukha niya. Aha? Mahal na mahal kita. Hinalikan nito ang kanyang kamay. Pangarap lang kita nun, pero naabot na kita. Ano bang ibig mong sabihin? Matagal mo na ba akong kilala? Kilala mo ako? Napakagatlabi si Ingrid. Nang maaksidente kami ng parents ko, may mga alaala ako nung pagkabata na hindi ko maalala. Pero may mga alaala rin ako na paulit-ulit lang. Gaya ng pagpunta namin ng parents ko sa Disneyland. Liam, matagal mo na ba akong kilala? Marahang tumango si Liam. Mga bata pa lang tayo. Kilala na kita. Mayaman pa lang kayo. Tinitingala na kita. Hindi mo naaalala, pero naalala ko ang lahat. Hinaplos ni Ingrid ang mukha nito nang may tumulong luha. Anong nangyari? Anong alaala mo sa akin? Ikaw ang kauna-unahang tao na umiyak para sa akin. Nanginginig ang mga labi ni Liam. Kaya sabihin mo sa akin kung paano kita makakalimutan. Nung bata ako, palagi akong sinasaktan ng tatay ko na lasenggo. Hindi ako pinapakain. Noon kahit mayaman ka, ginugusto mo pa rin akong kalaro tuwing nagbabakasyon kayo nun sa amin. Kapag nakikita mong marami akong sugat pa sa umiiyak ka para sa akin. Mga bata pa tayo pero tumanim sa akin ang pagmamalasakit mo. At ang pagmamalasakit na yon, umusbong na pagmamahal dito sa puso ko. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Ingrid. Sorry, wala akong maalala. Okay lang, yumakap si Liam sa kanya. Nang makalis ako, may umampun sa aking mayayaman. Kaya ako nasa posisyong to ngayon. Bumalik ako, pero ikaw pa rin ang hinahanap ko. Bago ka pa manalo sa raffle, palagi na akong nakasunod sa'yo. Tinitingnan ko kung ano naging buhay mo. Yung sa raffle, nang nakita kitang sumali, sinadya ko na manalo ko ng first prize para makasama ako. Yung date mo kay Lance, kinansel ko talaga para ako ang kasama mo. Hindi ko kasi alam kung paano haharap sa'yo. Natotorpe ako. Matagal na akong natotorpe. At nang magkita tayo, nang hindi sinasadya sa elevator, napagkamalan mo pa akong manyakis. Kung sasabihin ko na mahal kita, baka sapakin mo lang ako. Hindi niya napigilang tumawa. Anong kalokohan ang mga ginawa mo? Seryoso ka ba? Lalo pa siyang niyakap ni Liam. Mahalang talaga kita. Parang sasabog ang puso ni Ingrid sa saya. Hindi niya akalain na may isang lalaking nagmamahal sa kanya ng ganoon. Hinaplos ni Ingrid ang buhok nito. Kung ganoon, gawin natin ang lahat para mag-work ito. Asawa na kita at hindi ako sigurado. Pero mahal na rin yata kita, Liam. Hindi ka naman mahirap mahalin. Naluluha na naman ang kanyang asawa. Maya-maya'y napahikbi na ito. Mahina siyang tumawa at niyakap muli ang kanyang asawa. Yun na ang buhay ni Ingrid. Hindi niya na kukontrahin pa. Siguro kung nasaan man ang mga magulang niya, masaya ang mga ito para sa kanya. Dahil sa wakas, nakapili si Ingrid ng isang lalaking mamahalin at aalagaan siya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan may mga taong dumadaan sa buhay natin na ating inaakala na istorbo lamang.
Pero ang totoo, patikim lang ni Lord sa pagsagot niya sa ating mga panalangin. Gusto rin iparating ng kwentong ito na hindi basta-basta ang pag-aasawa. Hindi isang biro ang paghahanap ng isang taong pwede nating makasama. Dahil ang paghahanap ng tao na ating magiging minamahal nakabase sa ating mga puso, paninindigan at kakayahang ipagkatiwala ang ating buong sarili sa kanila. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.